there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band, called the Italian band, a devout man. Debotong tao, sagradong tao, relihiyosong tao. At ito maganda, with all his house. No? With all his house. Ibig sabihin, may maganda siyang, siya ama na may magandang impluensya sa kanyang tahanan. Amen? So yun po ang ating pag-uusapan kasi, one that feared God with all his house. Pag sinabing devout man, yan po ang ginamit doon sa Luke chapter 2 verse 25. Kilala niyo ba yung sa Luke chapter 2 verse 25? And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. Yung nasa templo. And the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel and the Holy Ghost. Nung ipanganak si Kristo, nung siya ay bibinyagan, ihahandog. Meron daw isang priest na siya ay ramdam niyang hindi siya mamamatay hanggang di niya nakikitang ipinanganak na ang tagapagligtas. At yun ay taong tumira na sa simbahan halos. Yun ang ibig sabihin ng devoto. Talagang makatira-tira sa simbahan. Amen? Talagang mahal na mahal ang gawain. Ito yung magandang pamilya eh. Amen? Mind you, brethren, ito yung pamilyang talagang ang Diyos ay, ang kanyang panalangin ay naalaala. Kung sa paghandog na sunugin noon, sa lumang tipan, sinasamyo ng Diyos. Yung handog na susunugin, yung mga ginagawa ni Cornelio, yung nakakarating talaga sa Diyos. Amen? So, ang sabi, yan po yung cross-reference na kinuhanan na talagang itong si Cornelio ay mahusay. Doon sa Acts chapter 2 verse 5, ginamit din niyang devout man. Bago mag-speaking in tongues si Pedro, maraming naligtas doon, almost 3,000. At yung mga naligtas doon ay mga taong mga masisipag sa kabanalan. Ang sabi ng Acts chapter 2 verse 5, and there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. So, nakakatuwang makabilang ka sa mga taong talagang devoto, maka-Diyos. At ang maganda sa pamilya ay maka-Diyos. Maka-Diyos ang Ama. Yan po ang pinakamahalaga. Ama muna ang maka-Diyos. Amen? Bago makapatani. Okay. Sa Acts chapter 8 verse 2, mapapansin din po natin diyan, and the both men carried Stephen. Di ba't pinatay si Stephen? Mas matindi ito. Kaya noon, mga kapatid, ang titindigan ng Kristiyano noon. Ngayon, nakakahiya nga ang matitisurin kung tutuusin. Bakit? Hindi ang mga Kristiyano ay pinagpapapatay na ay willing. Kinakalatkat. Sinasampal. Pinapatay. Ay tayo, napagsabihan lang ng pastor, hindi na sisimba eh. Tama? Tinamala sa mensahe, kusumot na eh. Samantala, ang mga Kristiyano noon, si Stephen lang naman ay pinatay ng bato. Si Santiago lang naman ay pinugutan ng ulo. Maging si John the Baptist, pinugutan lang naman ng ulo. Dahil sa paglilingkod kay Kristo. Dapat ito yung mga tisot. Tisot na ako, hindi na ko atin. Hindi ka napakatin. Putol ng ulo mo eh. Amen? Tayo naman, napakinggan lang, nasaktan lang. Nasaway lang, bakit wala paglinggo? Ay, yung iba eh, pag nasaway na eh, pangangatawanan na eh. Ay, alam mo, pag ginasa simbahan, wag kang tatanggap ng pabor sa'yo. Tayo ay narito para sambahin ang Diyos. Ang hinahanap natin, yung gusto ng Diyos, hindi yung gusto mo. Ano, ikaw na sasambahin? Hindi ka narito para hanapin ang gusto mo. Tayo narito para hanapin ang gusto ng Diyos. Amen?
devout man, alam natin po nung si Pedro, si Stephen ay pinatay. At maging ang Panginoon ng pinatay, di kasi Nicodemo, mga taong mga mahilig sa kabanalan. So ganyan din si Cornelio, mga kapatid. Siya po ay, itang maganda sabi, with all his house. Kaganda ganon, Pamilya na simba. Pamilyang makadiyos. Kaya pwede kang ipelikula, pamilya banal. Kalain mo yun, Pamilya banal. With all his household, sabi po niyan, a devout man and one that feared God with all his house. Bakit? Maliwanag, ako'y naniniwala, bakit itong kanyang pamilya ay natatakot din sa Diyos. Naglilingkod din sa Diyos. Ako'y iniwalang talagang tinuturuan yun ni Cornelio. So, yun ang ating pag-uusapan, mga kapatid. Bagaman nag-intro lang yun, ating tinignan lang po yung tawag dyan, yung background po ng ating text. Nawala na yung aking So, dito sa chapter 10 and 11, mababasa niyo po yung account ni Cornelio. Siyempre, mahilig naman po ang pastor niyo maghiwag-hiwag ng puntos. Hiwagin po natin yan sa 5 uli. Kasi tulip tayo Yung fear, nais ko muna pong ibigay diyan yung salitang fear. A devout man and one that fear God. Inin nyo na lang ang padulo, nasabi ko na dyan. Kasi ang haba niyan. Ang sabi doon sa padulo na lang, to reverence, venerate, or to treat with deference or reverential obedience. Ang ibig sabihin ng taong may takot sa Diyos ay gumagalang na nakikita sa pagsunod. Yan po yung reverence. Gumagala. May takot talaga sa Diyos. Yan po ang maganda sa tao. Yung may takot sa Diyos. Yung bang, kaya hindi mo gawin ng mali, may takot ka sa Diyos. Kaya hindi ka mahirati sa mali, may takot ka sa Diyos. Tama ba? Ngayon, one that feared God with all his house, dahil ito yung larawan ng pamilya, actually hindi lang pamilya, pati mga friends, dala niya dito, makikita natin sa kanya. So, one that feared God with all his house, and I do hope, sana ipanalangin natin na ganito tayo. Pamilyang masipag sa kabanalan. Tuwing prayer meeting natin. Oo, pag sinabing masipag sa kabanalan, hindi pa wala-wala. Saka nakakita ng masipag na pawala-wala. Amen? Alam mo kapatid, tama naman tayo maging masipag sa lupa. Sabi ng Bible lang, ayaw gumaway, wag kumain. Pero may mas dapat tayong sinisipagan lalo. Yung sa Panginoon. Amen? Okay, wala mga kapatid, iti centurion. Hindi ito pangkal na tao. Meron siyang pinapangunahang 100 tao. Ikaw ang manguna sa 100 tao. Mga sundalo ito. Kung siya sundalo, ibig sabihin ito siya ay disiplinado. Walang sundalong bara-barabay. Tinan niyo po yung mga nagsusundalo at may yung ang simpleng mag-gwardya. May training yan. So, ako'y naniniwala, itong taong ito ay masipag. May pagkatao. Ay makadiyos Nga lang, hindi paligtas. Yung nga, nakakatuwa doon Ba hindi paligtas ikay una? Amen? Okay. One that feared God with all his house. Ito ang dapat natin makita dito. A devout man and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God always. Then basahin natin ang verse 24. Verse 24. And the morrow after they entered into Caesarea, and Cornelius waited for them.
Yan niya, di sinugo. Sabi ng Diyos kay Cornelio, ano pa yun, Sos? Magpadala ng iyong mga alipin kay Pedro, andun siya. Nagte-text. Doon sa bahay ng Hopa, habang siya nagte-text, yung papuntahan doon. Ano? At pinadala nga, ito naman si Pedro, habang siya nanalangin, nagkaroon ng pangitain, di ka? Tries niyang nakita na mayroong mga hayop sa isang blanket. At ang sabi, magkatay ka. Sabi ni Pedro, hindi pwede, sabatista ako. Yeah, hindi pwede. Ibig sabihin talaga, ang Panginoon pwedeng pakainin yon. Amen? Ay sabi naman nila, ay may paglalarawan ng tao. Ano kasi paglalarawan ng tao? Ang puntos lang, ipinapakain na. Tama? Kaya huwag kayong matakot na hangayin ka ng baboy. Basta walang sakit. Ano? Mag-iingat din naman kayo. Okay. Huwag lang lamon ng lamon. Okay. So, habang nananaginip si Pedro, sakto naman dumating. Nananaginip ba yan? Nag-trance eh. Kaya doon yata kinuha yung transcendental meditation. So, dumating yung sago. Sabi niya, sino ba kayo? Ako'y pinadala dito ni Cornelio eh. Kaya pala. Pinakita na sa anong painan ako'y makitungo sa inyo kahit kayo hintil. Tama? And then tomorrow after they entered into Caesarea. So, nag-aantay. And Cornelius waited for them and had called together his kinsmen and your friends. So, winner na, hindi pa saved. Tama? Amen. Ay darating si Pedro, darating si preacher. Abay, ating anyayahan, ang ating kinsmen, ano yan, kamag-anak, at mga kaibigan, actually, household, kinsmen, and friends. Tingnan pa natin. Verse 27. Verse 27. And as he talked with him, he went in and found many that were come together. Soul winner. Soul winner. Ginamit niya ang bahay sa pag-aakay ng kaluluwa. Kaya nasa Bible talaga yung gamitin mo ang iyong bahay sa pag-aakay ng kaluluwa. At gamitin mo din ang iyong posisyon. Makmak, boss. Bossing. Gamitin. Kasi centurion siya. Ginamit niya, at siya mahusay na centurion, ginamit niya ang magandang impluensya niya dahil darating ang mga ngaral si Pedro, abay, inipon natin ang kanyang sambayan, natin ang kanyang kamag-anak, natin ang kanyang kaibigan. Kaya nang dumating si Pedro, may mga alak na. And found many that were come together. Okay, tingnan pa natin ang talata. Verse 33. Verse 33. Immediately, therefore, I sent to thee, and thou hast well done that thou art come. Now, therefore, are we all here, present before God, to hear all things that are commanded thee of God. Sige, ready na kami? Kami talagang handang-handa ng makinig sa iyong papangaral. Yun ang magandas tahanan, hindi hilahin. Handa. Kaya mga tatay, hindi dapat kayo hilahin. Kayo nga nagpe-prepare ng makikinig eh. Ba't kayo hihilahin? Amen? Ano pa? Tuloy pa natin yung talata. Verse 44. Tingnan po natin. Then Peter opened his mouth. Yan na nga, dumali na si Pastor Pedro. And said, of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. Ibig sabihin, ang Diyos hindi na-confine lang talaga sa Israel. Then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. And then, verse 47, 44. Huyugan na lang natin. While Peter yet spake these words, walang repeat after me yan. Walang please raise your hands. While Peter yet spake these words, nangangaral pa si Pedro. The Holy Ghost fell on all them which heard the word. Tama yan, hindi na nakaintay ang Holy Spirit. Amen?
Kaya mga kapatid, hindi ako nangungulto. Ano? I respect those preachers na nagsasagawa niyan. But I believe with all my heart that God saved them in spite of that, not because of that. Kasi while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Okay, verse 47. Can any man forbid water that these should not be baptized? Kalain mo yan, naligtas na. Which have received the Holy Ghost as well as we. Ibig sabihin, kaligtasan muna talaga bago ang baptism. Then verse 48, and he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days. Ano una kong puntos mga kapatid yan? Inimay-may ko lang yung mga talata na tumutukoy sa household, kinsmen, friends, at ang dami nilang nag-gather. One that feared God with all his house. Ito po yung great benefit. Amen. Yung ang ikaw ay maligtas, individual lang, wala nang katumbas na biyaya. Tama ba? Si Lori Lee, sa kanyang sambayan, iisa pa siya. Pero sabi ng Mark 8:36, anong papakinabangin ng tao na makamtan niya ang buong sanglibutan? Kung mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, yung isa lang maligtas ay napakalaking pakinabang. Ay di lalo naman kung buong sambayan. Amen no ba? Kaya kayong mga ang inyong pamilya ay halos nasa Panginoon na. Kayo ang dapat masisipag sa Panginoon. Tama ba? Ang laki ng blessing sa inyo ng Panginoon. Kasi yung ikaw lang sa isa sa pamilya ay ang laking biyaya. Walang katumbas yun. Anong papakinabangin ng tao na makamtan sa libutan ngunit mapahamak ang kanyang kaluluwa? Walang katumbas yun. Isaksak mo na ang buong titulo ng lupa sa buong mundo. Iyon ang lahat ng hektarya. Yung mundo na nga, wag na hektarya. Pero kung hindi ka ligtas, walang kwenta. Ibig sabihin, napakahalaga na kinaligtas. Isa ka lang, ay di lalo kong ikipamilya. Ay, wag na kayong totoong malungkot pa ng pagkumahog sa mundo. Ang nasa inyo na eh. Tama ba? Yung one that feared God with all his house, hindi siya lang eh. With all his house, mga kapatid. Makikita naman natin, nung ipunin lahat ni Cornelio, yung mga kanyang kabayan, kanyang kamag-anak, kanyang mga tauhan, I do believe siguro yung mga friends doon, kanyang mga tauhan din, kapwa mga sundalo din. Abay, nilantakan ng baba ng Holy Spirit, naligtas yung mga ito. Ay, what a blessing. Amen? Wag ko kayong malungkot, kayo nag-iisa pa. Biyaya din. Biyaya maligtas. Abay, wag naman kayong daigin na nag-iisa, ay kayo ang dami nyo na sa inyong pamilya. Alam nyo, do we really treasure our salvation? Amen? Aring tao ito, hindi na inintindi na siya ay senturyon. Ang mahalaga sa kanila, mapakinggan yung mensahe. Hindi na ito nag-ata-ata na hiyang anyayahan yung kanyang sinasailalim, pati kanyang mga kamag-anak at pamilya, mayroon siyang pinakamahalagang tinitingnan. Mahalaga sa kanya yun. Mga kapatid, walang kasing halaga na alaman mong ligtas ka. At dapat, mga kapatid, masaya ka dyan. Ay, yung ibang ay iisa pa. Ay tumutuyag. Ay di lalo naman kung kayo ang dami-dami nyo na. Ano ba ang focus mo pa ng inyong buhay? Hindi ka ba nasisihang ikaw ay ligtas na ang inyong sambayan? Kaya magsipag ka sa Diyos. Mga kapatid, hindi pa ligtas, devout man. Gathering his household, teaching them with good influence.
Even do sa 100 soldiers under him. At nakakatuwa na ligtas. Kasi ang sabi ng verse 44, ano sa 47? 44 ba yan? Binasa natin kanina. Si Brother Romel ngayon tinatsaga pa ang kanyang isang kapatid, yung iba. Ako'y gayon din. Samantala yung iba sa inyo, ang dami na. Amen? Abay, kung tinitreasure talaga natin yan, ikaw dapat ang pinakamainit sa Panginoon. Ikaw ang talagang dapat nagpe-prayer meeting lagi. Ikaw talaga ang laging nasa Sunday pagka may gawain. Bakit? Ay, buong sambayang Kristiyano ka eh. Samantala nga yung iisa pa, nag-iigi, ay di lalo ka na kung marami ka na sa pamilya. Ay bakit dahil ka pa ng isa? Ba't yung iisa'y lagi na andito, kayo'y pamilya'y laging pawala-wala? Iba ang tinitingnan mo. Let me tell you, treasure your salvation. Amen? Amen? Opo. The greatest benefit. Yung alaman mong binabaan ng Holy Spirit. Amen? Kaya pinakamaganda sa bayan, ligtas. Nakatuwa umali yung family natin. Amen? Marami din sa mga Ignacio natin ay ligtas din. Samantala, kami pa lang, ngayon pa lang, nag-uulputan, hindi ko pa nga din sigurado. Pero at least nag-a-attend na. Sa mga brasa, sa Ilaya, ang dami na rin. Samantalang kami, hindi pa namin alam. Ang tatay, salamat, tatay ay naligtas. Ang inay, inunahan na kami sa langit. Ay kayo. Amen? Kayo ba'y masayang ligtas? Yan nga hindi pa ligtas. Mga kapatid, dibuto na, hindi pa ligtas yun. Kaya nga isinugo si Pedro para ipadala kay Centurion. Kay Cornelio, bakit? Mahusay lang, pero hindi pa ligtas. Pero nga nakakapagtaka, hindi pa ligtas yung husay na. Sampal yan sa atin. Tama? Para nakikita mo yung mga Mormon, umuli para lang makapangaral. Baptist naman, napana ang mukha. Naging lumog na. Kumain lang ng kumain ng alam. Magpasarap sa buhay. Walang pakialam sa mga tao. Tingnan niyo mo mga saksi ni Jehovah. Gala. Tingnan niyo ang Iglesia ni Cristo. Maagang pumasok. Hindi ligtas. Hindi pa rin ligtas, pero amen. Sabi po ng talata, a devout man. One that feared God. Amen? With all his house. Okay, so ang iniwala yan ang great benefit. Sabi nga sa inyo, yung ikaw lang na naligtas ay walang katumbas na biyaya na. Ay lalo na kung pati ang sangbahayan. Kaya mapalad kayo, ando. Siguro, iisa na inyo. At least. Di ba, Brother Rane? Kita ko si Brother Rane, basta preacher siya andudo sa market, talagang agad, post agad. Siyempre, nakaka-proud yun. Ay makita ko mang isang araw si Jimuel ay preacher natin pag hindi ako nakalakad sa tuwa. Ay ngang ligtas na preacher pa. Mga kapatid yan, treasure, bakit? Yung bagay naman ng lupa, iiwanan mo yan. Yung lahat ng umuubos ng oras mo, naaalis pati ang sa Panginoon, yan ang may iiwanan mo. Tama? Yung dahilan kung bakit wala ka pag Miyerkules, yung dahilan kung bakit pag wala ka Linggo, wala din naman yan. Ano guys, sa kagang mangmang na sa Panginoon? Nagpakamangmang na ba tayo? Ay listening? Masakit ay masaktan sagya.
Hindi ka narito para sambahin. Narito tayo para ituwid. Ay nga, mahirap eh. Nasaktan na lang tayo, nasaktan. Hindi naman tayo nababago. Amen? Bingi ka na. Kalyo na ang iyong puso. Batingo ka na. Hindi yan ang ganyang pamilya. Hinahanap ng Diyos. Masipag sa kabanalan. Kaya masipag sa kabanalan, hoy, taga-taysan ka lang naman, pwede ka makasimba. Ayun siya na yun? Amen. Hindi ako hanga sa isasipag mo sa lupa. Masanga ako sa iyo pag masipag ka sa Diyos. Dahil yun ang biblical. Imagine naman mga kapatid, Miyerkules ng gabi, gasino na yan? Linggo lang, gasino na yan sa 6 na araw? Ano kang sukib mo, iyon ang lahat eh. Di rin naman ang hindi rin nagaling. Di rin naman nagaling yan. Are you with me? Mga kapatid, ako'y pastor nyo. Kita ko lagi ang wala. Hindi ako basta pastor. Nalinga ako sa tupa. Kita ko lagi yung pawala-wala. At ako iniwala, hindi mas mahalaga sa Diyos yun. Kung bakit wala ka. Hindi mas mahalaga sa Diyos yun. Dahil kung may mas mahalaga pa sa Diyos, ikaw na ang Diyos. Are you listening? Are you listening? Totoo yan. Totoo yan. Aside from that, mga kapatid, kung bakit natin dapat itinakitang great benefit, ulitin ko. Tingnan nyo ha, verse 15. Verse 15. Ano sabi ng verse 15? And the voice spake unto him again the second time, what God hath cleansed, that call not thou common. Mga kapatid, alam nyo ba nire-represent ng hayop? Tayo marumi. Yan ay nire-represent ang sambahayan ni Cornelio kung sino siya bilang hintil. Mga kapatid, hindi naman tayo Hudyo. Alam mo mga kapatid, yung ikimaligtas na hintil, biyaya yun. Mga kapatid, iniligtas tayo. Treasure our salvation. We're not Jews. We're Gentiles by nature. Amen? Pinagtibay pa yan. Verse 28. Yan po, verse 28. Ano sabi dyan? And he said unto them, you know, that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one of another nation. But God had showed me that I should not call my any man common or unclean. Ibig sabihin, di ba lang ikihintil, pinatawad ka ng Diyos. At tingnan niyo po ang hintil. Hindi ko na patatagalin. Doon po sa Efeso chapter 2, verse 11 hanggang 13. Tipirin na lang natin. Wherefore remember, mga kapatid, may awit nga remember me. Minsan alalahanin naman natin kung saan tayo nang galing. Amen? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, pag natinig ay malalim. Alalahanin mo kapatid, ano nga alalahanin? That ye, being in time past Gentiles in the flesh. Ano yan? Who are called uncircumcision. By that which is called uncircumcision. In the flesh made by hands. Verse 12. That in that time ye were without Christ. Amen. Noon wala tayo kay Kristo. Are you with me? Are you in Christ? Aba, wala nang gaganda sa buhay na kay Kristo. Wala nang tataas sa halaga kay Kristo. Pero noon tayo wala. Hintil tayo by nature. Amen? Being aliens from the commonwealth of Israel. Tayo stranger, hindi tayo kabilang sa Israel. Tayo mga Hudyo. Ito pa sabi, mahintil.
and strangers from the covenants of promise. Hindi tayo kasali sa mga pangako ng Diyos. Having no hope, wala tayong pag-asa dati. Pero biyaya ng Diyos, tayong nakakilala kay Kristo, we have a living hope. Kaya be devoted. Ligtas ka na, pawala-wala ka. Hindi magandang pamilyang pawala-wala. Lalo't kung ikimay pag-asa na. Lalo't kung ikimay Kristo na. Lalo't kung kasama ka na sa pangako ng Diyos. Amen. Kalahin mo mga kapatid, tayo may buhay na pag-asa. Ito pa malupit, and without God in the world. That's our life before. Ngayon, do you consider that great benefit? Huwag na tayo totoo. Alam mo, salamat kung tayo payamanin. Praise the Lord. Gusto ko rin ako yumaman. Alam mo kung bakit gusto ko yumaman? Gusto kong bumili ng lupa para sa simbahan. Kahit nga ngayon, nangangarap pa lang ako yumaman, iniisip ko yung simbahan eh. Dahil bakit? Ako'y masaya na kahit may kaunting bahay lang kami, iwanan ko rin naman yan. Tama ba? Pero iba yan eh. Gigil na gigil sa lupa hanggang mapabayaan na ang Diyos. Ay nakakaawa kayo. Para wala kayong buhay na pag-asa. Tama? Para kayong wala pa rin Diyos. Para hindi pa rin kayo kasama sa pangako ng Diyos. Is that great benefit for us? As sabi po, one that feared God with all his house. And having fear of God with all our house is a great benefit. Amen. Sabi nga sa inyo, ulitin ko ha, yung ikaw ay ligtas, nag-iisa, ay wala nang katumbas. Ay, dinalo yung asawa may ligtas. Yung anak may ligtas. Ay, kasarap ganun. Kayo magkakasama na sa lupa, magkakasama pa kayo sa langit. Ay, di kaganda na ha? Maganda yan. Nagagandahan mo ba kayo daan? O baka naman kayo nananaginip lang na ligtas? Sana ligtas talaga kayo. At kung tayo ligtas, treasure that. Treasure that. At totoo yan. Tulad yan, kami galing sa patay kahapon. Yung tito ni Des. Ano? Napapansin ko, basta kinamatay na bait. Lahat ng pinaglamayan, lahat ng namatay, ang kwento yung mabait. No? Paano? Gusto nila pag namatay palangit. Eh, hindi mo sa bait na uuha ang paglangit. Yan pa problema ng tao, akala pag mabait na ipalangit. Eh, rin nga napakabait na kung tutusin, kailangan pang pangaralan ni Pedro. Ay, ewan ko kung tayo mamat sa buhay na rin. Are you with me? Sana maging tayo yung realidad. Ang natapansin ko si Anto, pag nagpipreach, may application. Na kanya-kanya eh. Ang napapansin niyo sa akin, laging nasigaw. Maganda naman ang comment sa akin ni Jade, kasi mula sa puso. You. Kaya nga pag-aanang kami ko, hapupukpok eh. Amen? Sa totoo na yan, tama yung comment, Otay. Talagang nasa puso ko yun. Nasa puso ko yun. Great benefit. Sana si Utoy maligtas din. Sana itong si Utoy, nakikinig kaya, sana kayo ligtas na ha. Si Kevin, si Kathleen, si Kenneth. At sana marami pa. Lagi ko pinagpipray ang ating mga loved ones. Araw-araw yun. Hindi pa ako natigil ang kapapanalangin sa inyo. At hindi lang kayo ba individual, pati inyong relatives. Panalangin ko sanang pinili rin sila. I'm praying for you every day. Kaya masakit sa puso ko na wala kayo. Nawala kayo. Amen? Huwag kayong matitisod. Dahil hindi pa kayo pinuputulan ng ulo. Nakakapakinig pa lang kayo ng hard preaching.
Why hard preaching? Kasi heart preaching. When there is heart, expect it is hard. Amen? Are you with me? Yung nga hard na Wala pa rin. Kasi mga kapatid, iniba mo ang priority mo. Ayun ay nasa pagpa-priority yan Kaya nga sabi ng Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And then tell me, ito si Panginoon din naman, hindi pwede yun. May Panginoon na sadya. Meron talagang pang-Panginoon Tama? Ay, alisin natin ng Hebrew chapter 10 verse 25. Na huwag natin pabayaan ang pagkakatipon-tipon na gaya ng ugali ng iba. And I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Nasa Bible yan. Sabi ng Panginoon David, mas ginusto ko pang ako'y maging tanod pinto sa bahay ng Diyos kaysa makasama ng mga makasalanan. Di ka? Do you consider that your salvation ang pinakadakilang pakinabang? Kasi sabi, anong papakinabangin? Hindi benefit. Ay lalo nga kung pamilya na kayo. Kami ni Mary Baby, hindi pa marami tayo. No? Si Loreline, hindi pa rin. Mga Dylan, marami. Ninang Chara, hindi pa rin. Mga Baha, marami na. Pamilya. Burigas. Dylan. Kaya hamon ito sa inyo. Mas masipag dapat kayo doon sa kakaunti. Bakit? Ang pinaka-great benefit ay salvation. Ay akalain mo, household. Ay sulong. Household. Number 2, not only one that feared God with all his house, ito ay great benefit. Alam niyo po yung one that feared God with all his house, ito ay good blaze. Good blaze. Alam mo yung blaze? Blaze, ibig sabihin, to make known openly or publicly. Mga kapatid, one that feared God with all his house, ito ay good blaze. Tingnan nyo ang verse 1. Verse 1, balik tayo sa verse 1. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band, called the Italian band, a devout man, and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God always. Okay, ito yung tala. Pero nyo ba, ito ay sinuportahan, kumbagay, pinagtibay. Doon sa verse 22, tingnan po natin ang verse 22. Ito yung kumbagay, hindi na, ito, si Lucas ang naimik dito sa chapter 10 verse 1. Pero ang naimik na dito ngayon ay yung kanyang alipin na sinugo kay Pedro. Ano ang sabi ng alipin ni Centurion tungkol sa kanya? Ang sabi diyan, and they said, Cornelius, the Centurion, a just man, taong matuwid, and one that feared God, and of good report, tingnan niyo po, and of good report among all the nation of the Jews. Kaya isa matulungin sa bansa ng Diyos, sa akin napainggan. Meron siyang, kaya nga nalagay ko dito, good place. May alingaw-ngaw, may impluensya, matunog ang pangalang Centurion, maganda ang buhay nito. Amen? So, one that feared God with all his house is not only great benefit, but also good place. Isang magandang patutuon ang sambayan, talagay na kay Kristo. At deboto kay Kristo. Kaya natutuwa tayo din sa mga umali. Amen. Tuloy kayo. Sa Panginoon. Dati nga naman si isa-isa tapos si Lito, hindi naman talaga mananampalataya ng una, no? Ikaw ay nabiktima ng kikristyanuhin ko. Biyaya naman, naging Kristiyano nga. Hindi ikaw ang nagkristyano, Panginoon ang nagkristyano. Di ka?
Pero ngayon, aktibo. At sila nagpapatotoo rin kay Lito. Hindi naman si Lito ang nag-aangkin ng kanyang sarili. Mga anak na niya nagsasabi na ang tatay namin ay ang laki na pinagbago. Oo, dati naglalasing ngayon nagiinom na. Diba? Oh, si Mila na-imik sa kanyang asawa. Oh, ang laki ng binago. Amen? Si Rani walang na-imik sa kanya. Diba? Ay, ang nagpapatuo dito yan yung kanyang alipin. And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that feared God, and of a good report among all the Jews, the nation of the Jews. At sabi nga sa inyo, ang nakakapagtaka dito mga kapatid, di pa naman siya ligtas. Di pa naman siya ligtas dito. Di sa verse 44 pa lumantak ng Holy Spirit ng pagbaba. Tama? Kaya sabi nga sa inyo, may mga saved na daig pa ng ugali ng unsaved. May mga pagkakataong gayon. May mga ligtas na daig pa ng hindi ligtas ang buhay. Hinga lang, hindi sila ligtas. Naintindihan niyo ba yan? Kaya ito'y hamon sa atin. Amen? Oo, napakaliit ng taysan para hindi pa tayo mabalita. Sana tayo nababalitang debutong pamilya sa pangunguna ng ama, ng ina, at ng mga anak. Napag-isa-isa na natin yun diga? Sabi nga ni Mami, Daddy, ikaw ka preacher. Baka wives na naman. Talaga natatakot na yan. Hindi. Si Cornelio ang ating pag-uusapan. Amen? Ang ganda gano'n. Devote. Masipag sa kabanalan. Yung pamilyang lagi nagpe-prayer meeting, kaganda. Nung tayo ngayon wala sa Panginoon, pamilya kong magnobena. Di ka? Pamilya din kong magtuklong. Kasi naman, pamilya din naman kong mag-away. Di ka kung noon tayo, pamilya kong sumimba. Nang unbeliever pa tayo. Ay, kita ko yan sa amin, mga pamilya. Talagang sa tuklong, sa pagdadasal. Oo. Ay ngayon, ito ay nabago. Maganda tayo ay pamilyang naglilingkod sa Panginoon. Tama ba? Amen ho ba? Aninang Charing ay lumbay diyan mayroon daw siyang banal na inggit. Si Lori Ligayon din. Hindi biyaya naman nakatakas. Nakalaya na sa kuko ng lawin. Pero ipakita mo, lalong malaking challenge yan. Nako, malaking hamon yan. Parang ikaw ay gaiwan mo na tapos uurong ka rin. Nako, lalong malaking kahihiyan yan. Kaya kayong mga nag-worker, ang dami sinabi sa inyo, tapos kayo titigil din. Kaya hayala. Kaya sabi ng Bible, tatansyahin nyo kung kayo lalaban sa 10,000, 2,000 ang inyong sundalo. Tama ba? Papagawa ka ng isang kastilyo, ay pa 20 pesos ang pera mo. Talaga tatansyahin mo yan. Ibig sabihin, kaya nga ikipumunta na dyan, desidido ka na. Amen? Ako iniwala mga kapatid, though good testimony is not the gospel, but God uses it. Amen? Kasi sabi, and of good report among all the nation of the Jews. Okay. Ano kaya ang balita sa inyo, dyan sa inyong lugar? Sa dagatan. Sa inyong pinagtatrabahuhan. Ano kaya ang report? Sa school, ano kaya ang inyong report? Sa ating tinitirahan, sa ating kapitbahay, ano kaya ang report? Do we have a good report? Alam mo, ang pamilyang nagsisimba, naglilingkod, what a good report. Amen? Kaya hamon lalo sa atin, huwag tayong titigil. Paano palalo ang ating sambayan na hindi paligtas? Paano palalo sila? Hindi nga alam mo, hindi naman natin lang yung election, hindi naman natin alam yun. Let us preach as whosoever. Magkaroon tayo ng passion, kung maaari maligtas ang lahat.
Bagaman silently, alam naman natin, hindi gano'n. Amen? Kasi hindi naman natin trabaho yun. Diyos ang nakakaalam nun. Ang ating bahagi, ibahagi si Jesus. Hanggat buhay yan, ipanalangin mo. Kaya nga, compel them to come in. Ano ibig sabihin ng compel? Yung maramdaman nila yung kindness. Yung ramdam na talagang, yung mahal mo sila, may effort ka. Yung parang yung nag-aalok ng kanin na, kain na kayo. Baka mabaho ito. Hindi, yung bang, alam mo yung nag-aalok na sinsuro talagang iniaaro. Alam mo, halatang-halatang ikaw ay gusto mo silang maligtas. Anong sacrifice? Anong ginagawa mong programa? Maka-attend lang sila. Halimbawa, may birthday ka, lagi natin sinasabi yan, ba hindi magamitin ang birthday mo kahit walang handa? Magsimpleng pansit lang, mag-gather mo lang, tapos may isang mangangaral, at least pinakikita natin yung concern sa kanila. Patay ka? Sabihin mo, may service sa amin. Kakasal ka? Any occasion. Compel them to come. In a sense, na pinadadama mo talagang sila'y gusto mong maligtas. Tama mo ba? Hindi pa sila ligtas dyan. Tignan niyo po, yung magandang patutuo nakakatulong. 1 Peter chapter 3, verses 1 hanggang 3. Andiyan pa ba kaya? Likewise, you wives, be in subjection. Yan, naulit, mami. Kasama pala yung wife. Kaya isang bahayan eh. Anong gagawin natin? Pahala-halaber yan. Pakamali-mali yan. Likewise, you wives, be in subjection to your own husbands. That, actually, if any obey not the word, meron talagang bingi na lang sa ating kasasabi. Ano? Kasi, minsan, kapag yung ating sinasabi, taliwas naman talaga sa ating ginagawa, mabibingi lang talaga ang tao. Sa totoo na. Para yung kayo nagpapatuka ng manok, ay patuka naman nga ng manok, ay yung attitude mo pagpapatuka, ay balibang kruya! Ay tatakbo talaga yun. Ano? Pero kung yung ginagayan mo, pati aso lapit. Hindi ka? Kaya minsan, kahit tayo masalita ng masalita, pero yung they also may without the word be won by the conversation of the wives. Yan, ako, laking hamon sa inyo, lalo itong inyong mga asawa lalaki hindi pa ligtas. Yung palang ugali ay maganda rin. Verse 2. Ano pa? While they behold your chaste conversation coupled with fear. Verse 3. Whose adorning, let it not be that outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold or of putting of an apparel. Verse 4. But let it be the hidden man of the heart, and that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of a great price. Pwede pa lang ang tao, hindi naman sinabing huwag kang iimik. Pero yung nagsama ang imik at buhay, tulad ni Cornelio, ano? Ay, niwala. Digat, itong si Lot, nag-attempt din yan eh. Diga, nung gugunawin ang Sodoma at Gomorrah, nag-attempt din yan. Kasi, sabihin mo, baka ikimi makamag-anak ka dyan. Ayan ang sabi, para lang ikaw siya nagsasalitang gaya ng baliw. Bakit? Ang buhay naman niya yan eh. Sala din, dala-dala din ang sistema ng Gomorrah, tapos bigla ka mag-witness. Bigla ka mag-people. Magpakabanal kayo eh. Kitang-kita naman nila ngayong buhay. Di ba? Ay kaya nga kanyang mga anak ay naanakan niya eh. Na-influensyahan siya ng masamang environment. Amen? So, ang punto, mga kapatid, may malaking kinala, kaya may yung good place, yung one that feared God with all his house, not only great benefit, but also good place. Yan ay good report. Magandang patutuo na ang pamilya ay naglilingkod sa Diyos. Ang ama, ang tatay, ang amang, ang itang. Nilahat na pala ano. Pati ang ina. Amen.
At ang mga anak, kaya nga pinag-usapan natin, sino nag-preach sa ama? Si Brother Romel. Sinundan sa ina. Sino sa mga anak? Si Renen. Kompleto eh. Eh ngayon, buong pamilya. Bakit? One that feared God with all his house. Tama ba? Kaya nga tayo tinawag na asin ng sanlibutan. At ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin talagang we must be a good place to our community. Amen? Tama ho ba? Napapansin ko si Pastor Hernandez pa nagpipreach. Laging yun ang diin. Ingatan ang pananampalataya, ingatan ang buhay, huwag mabuhay sa kasalanan. Ay lalo pa yun, matured na, senior na, alam na niya kung ano yung dapat. Ang payo lagi niya, mga kapatid, kayo mag-iingat. Kayo ay huwag mabubuhay sa kasalanan. Huwag tayong madadaya. Yan lagi ang pansin ko mensahe niya. Habang natagal na sa Panginoon. Are you with me? Bakit? Mahirap pong mag-akay ng kalwa na ang ating patuto ay masama. Naintindihan niyo ba yan? Sasabihin mo kami magbago, kami hindi rin nagbabago. Tama ba? Akayin mo kami sa liwanag, ikadilim-dilim ng buhay mo. Kaya magandang, yung one that feared God with all his house is not only great benefit, but also good place. Ang ganda. Akala may magandang naligtas pa. Ay posibleng hindi nga maligtas, pero at least naniwala sa iyo. Hindi mo ito sa pagtataas ng sinuman. Ayun ba ang kalimitan nating bisita sa ating online? Mga trabaho at mga under ni Brother Albert? Siguro hindi hindi talaga kay Brother Albert. Pag siya nagyayakag. Kasi kita niya yung buhay niya. Ay, yung may bagong pasok doon Nako napasok pa daw lang baka naman lumaki ang ilong ni Brother Albert Gumaya pa sa akin. Pero punta sa akatuwa yung ganon. Amen? Ay pagpasok daw doon sa INP, nako kilala na matunog na yung pangalang Albert. Mabait yan. Kaya sabi ni Ninong Made, ako'y magtitino, ako'y baptiste. Ang madadat nga ko pala din yung baptist may sinabi. Hindi nakakatuwa yun. Nakakatuwa yun. Kaya mga kapatid, talagang tayo ay manalangin, magmakaawa sa Diyos. Tayo ay may inaalagaan. Talagang huwag kang lalagi sa mali. Bangon. Huwag nating hayaan na tayo ay wala ng bango. Kung sa asin ay tatapak-tapakan na lang, ba't wala ng lasa? Tama ba? Sana may liwanag pa tayo. Di ba't ang asin, nagpipreserve ng bulok? Mahirap kung tayo na mismo ang bulok. Dapat tayo nasa lungat pa sa bulok. Kaya be sure, tama ang gamit ng cellphone nyo. Tama yung pinapanood natin lagi. Amen. Alisin natin yung mga marisolsol. Asa yung mga marites na yan. Hindi yan bagay sa mga anak ng Diyos. Si Kristo ang ating pagbida. Ipamalita. Amen? Kung nagtatrabaho, trabahong tapat, hindi pa tama. Nag-aaral, estudyante ka, hindi bulakbol. Ikaw dapat ang honor. Mag-excel ka sa kaluwalhatian ni Kristo. Lagi ko napapakinggan si Maricel, gusto nang umalis, ayaw palisin. Si Des, ayaw din. Bakit? May naipuhunan silang pagkatao sa kanilang pinagtatrabahuan. Yan ang maganda. Hindi yung ikaw tuwang nawala ka na dyan, wala na yung maligalig. Amen? Member pa naman ng God is able. Amen? Kaya mga estudyante, dapat kayo kilala sa maganda. Hindi man tayo malakas, hindi license yun. Bumanga tayo mag-igi. Magsikap tayo sa biyaya ng Panginoon. Amen? So, ang pamilya, maganda yung nasin palagi. Hindi lang umaga. Alam nyo, minsan, kaya hindi natin magawa yan, hindi ba ang priority mo Hindi ba mo
Huwag kang humanap ng tatali sa'yo. Ikaw ang tumali. Si Pablo ngayon nakatali na sa bilangguan ng malaya pa ang salita ng Diyos. Kaya sabihin ko sa inyo, huwag kayong maghahanap ng trabaho na may linggo. Huwag. Huwag niyong ipagpapalit ang linggo sa bagay ng mundo. Hindi ka uubra. Hindi ka uubra. At sa akin, hindi ka blessing. Pag ikaw ay wala lagi ng linggo at dahil ng mundo, hindi ka na blessing sa akin. Tatandaan niyo yan, hindi ka na blessing sa akin. Dapat ay pinaglalaban natin ang sa Panginoon. Are you listening? Are we a good place? Then number 3, one that feared God with all his house, great benefit, good place. Siyempre, hindi may wawala ang preacher sa with all his house. Ano yun? Number 3, God's butler. Ang butler po dyan ay, nasaan mo yun? Hindi ko yata nailagay dito. Number 3. Nailagay ko ba dyan, Ibig sabihin po ng butler ay servant. Servant. Bagaman magaling na si Pedro, pero ngailangan pa rin. Bagaman magaling na si Centurion, si Cornelio, nangailangan pa rin ng Pedro. Mga kapatid, may kinalaman ang mga lingkod ng Diyos sa mga pamilya. Kaya dapat ang mga pastor hindi kontrabida sa inyong pamilya. Dapat katuwang. Amen. Kaya pag ang pastor nyo nagpipris sa mga kabataan, wag mo na mag-aasawa, dapat ang mga magulang ang na-amen. Amen. Dapat ang unang palahaw na yung mga magulang, pastor, praise on. Hindi yung sa isip mo, pakialaman yung anak ko. Sala yun. Dahil ang pastor mo, hindi hinahanap mapasama ang anak mo. Amen. Tama? Sa gandang lalaki na naliligaw sa sa gandang babae at kayaman-yaman pa, ay tigil mo ng pastor yung pinapangaral mo. Sala. Sala. Ayan kung mayaman ngayon yan. Ayan kung pugi yan. Pag hindi ligtas yan, ano magiging biyanan niya? Satanas. Kasi minsan nakakalungkot, ang babaw ng ating pagpapahalaga sa katotohanan. Wag sana mangyari sa atin na tayo nakikiride on lang. Nako, walang palangit na nakikiride on lang. Ibig sabihin, pasabay-sabay ka lang, pero hindi ka naman talaga dala. Dapat ikaw talaga kaya nakakasabay dahil dala ka. Are you with me? Hindi yung gaya-gaya, buntot maya. Ay usi asol, itim ba kayo kiasol? Ay pag itim. Ay matagal ang uso sa kulay mo yan. Amen? Tingnan niyo po, Acts chapter 10 verse 5 hanggang 8. Andiyan pa ba kayo? Ang sabi diyan. And now send men to Joppa, and call for one Simon, whose name is Peter. Amen? So, one that feared God with all his house need Peter. Do you believe that? Do you believe that? Kumusta kayo sa pastor nyo? Nakikita nyo ba yun? Minsan lalapit lang pag may problema na. Pero sa simula pa lang, hindi naman sumasangguni. Amen? Totoo na. Alam mo, kung kayo ay maghahanap buhay sa sangguni sa akin, ang papayo ko sa inyo, titiyakin yung kayo nandito pa rin paglingko. Pero minsan, kumakanana kayo ng inyo . Amen? Amen? Tama ba? Tatanda ninyo, kinailangan ng centurion si Pedro. Are you with me? Lalo't kayo mag-a-apply sa San Miguel ng company. Pastor, ang laki ng benefits. Pero San Miguel company.
Di bali ng malaki yan. Ay, palang papasukan mo San Miguel. Company. Kaya nga ayaw ko din yung mga Kristiyanong nag-aalaga ng tandang eh. Hindi ka nga nagsasabong, ay nagtitinda ka naman ng sabongin. Ano hindi ba nun? Ngayon, kung di ka mapuknat dyan, ang laki talaga ng problema mo. Alam mo, wag kang matigas sa mali. Ha? Amen? Alam ko yun? Ang daming Kristiyano hindi tumiminsang napakinggan, pero andun pa rin. Alam mo, ang tigas mo sa mali. Hindi ka blessing. Hindi ka blessing. Alam mo yung maganda standang? Tinulahin. Matapos mong maging ganador, tinulahin yan. Sa akin, pagka nakikita ko itong maganda, tandang ari, ang dami naman, 8, patayin yung 7, kaldereta. O di magtira na lang isang ganador. Pero yung ikitatambay mo yan, isang araw may bibili sa iyo ng sarap. Di ka nga nagsabong, siya kumuha ng panabong. Di ka nga naninigarilyo, nagtitinda ka naman ng sigarilyo. Di ka nga nagiinom ng alak, nagtitinda ka naman ng alak. Anong iniinom ba nun? Alam mo yung ganyan, matigas ang kayo ko ng ganyan, hindi yan blessing. Sa akin, hindi blessing yan ganyan. Sutil yung ganyan eh. Sutil yan. May kanya yan. May kanya. Ang kailangan natin sa Diyos, hindi kanya. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Huwag mong ipilit ang iyo. Bet pa may Bible kung iyo din naman. Di ka nga naninigarilyo, titinda ka naman ng sigarilyo. Anong hindi ba nun? Pag sa daming Kristiyan, pagsasutil. Kaya minsan may mga bahay, ako tamad na tamad pumunta. Bakit? Natsaway mo na, hindi naman natututo. Are you with me? Amen. Amen. Talikar dapat tayo ng katotohanan ng Biblia, hindi ng iyong palagay. Are you listening? No. Do you consider your pastor to your family? Very clear. Hindi na ako pupunta na ibang text, papangaral na din naman yun. Pero dito pa rin sa pamilyang ito, kailangan si Petro. Amen? Kaya sa life nyo, isama nyo si Petro. Di ba? Mga young people, girls, huwag nyong kakalimutan si Pedro sa inyong buhay. Sa inyong mga binata, huwag nyong kakalimutan si Pedro. Kahit nga sa inyong pag-a-applyan, bakit? Yung malaman kung San Miguel ka pa nag-a-apply, di ka aawatin na kita. Di ka? Pastor, laki ng offer, pero Marlboro Country. Hindi na kita papayagan, doon pa lang. Tama ba? Minsan yan kung kailan na lang Tapos may tawag diyan. May suhol. Mag-iingat tayo. Alam naman natin ating puso. Alam mo yan. Alam mo yan. Amen? Para kayo hindi natutuwa umaba natin ni Pastor. Ito ibibigay ka. Hindi ganun. Para yung isang membro di pa naman membro, ay baka membro na yon. Sabi nung nasa Vergara pa kami, Pastor, ako'y tumama lang sa wedding. Akin ang 8 poste na itatayo sa simbahan sa Arce. Sabi naman ni Pastor, wag ho. Hindi ho namin tatanggapin. Alam, yung pag may alam mo, pag nailagay ko na. Yung may alam mo, pag nailagay ko na. Wag pong gano'n. Amen? Hindi ho natin binabayaran ng Panginoon. Lahat ng giving natin, kusa, loob, at masaya sa ating puso. Hindi yung pantabon ng ating pagkukulang. Are you with me? Tatandaan niyo, ang pantabon ng ating pagkukulang, dugo ni Jesus. At ibig sabihin, sige, siya pwede mo pala kayo hindi sumimba, laki pala ninyong giving. Sige, huwag na kayong mamalagay kayo, magbigay na lang, huwag na kayo sumimba. Ano, gusto niyo mapakinggan niyo sa akin?
Sala yun. Amen? Kaya nga nagalit si Pedro kay Simeon. Bakit? Gustong bayaran eh. Sana ang pastor hindi nababayaran. Amen? May mga pastor, hindi mabanatan yung malalaking mag-giving. Bakit? Takot, baka mawala? Hindi ganun dapat. Dahil lahat tayo nagbibigay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi para lang alipinin ang tainga ng pastor. Palakihin, malaki na nga ang ilong, palalakihin pa. Hindi ganun. Hindi yung hahawak-hawakan sa ilong ang pastor dahil ang dami kong naibigay. Kung wala ako dyan, sino ka naman? Lahat dito ibigay ng Diyos, hindi mo galing. Amen? Tama ho ba? Walang bao yan. Walang bao yan. Mahirap ho yun, yung ikinagbibigay isang araw ibaba, sala. Iyon na yan. Tama ba? Maliwanag ho ba? Great benefit, good place, God's butler. Laging may preacher na gagamitin ng Panginoon. Kaya mapalad ang mga pamilya na bukas sa mga tunay na lingkod ng Panginoon. Amen? Amen ba? Ako ba ay bukas sa mga Dilen family? Amen. Sa Andal family, ako ba ay bukas? Sa Abaha family, ako ba ay bukas? Sa Walang Sumbat family, sa Ignacio family, sa De Los Reyes family. Kala nyo kapapalad nyo, puro kay family. Sa Brasa family, di kayo ang dapat talagang masaya na. Kami hindi namin alam kung pinili o hindi. Kikita nyo naglilingkod na Nakakasama na sa soul winning, nakakasima pa, nagbibigay pa. At kayo napakabuti ng Panginoon. Bakit? May impyerno. May impyerno. Akala natin walang impyerno, may impyerno talaga. Kaya yung alam mong hindi ka na pupunta doon, what a great benefit. Di ba tayo hindi mayaman sa lupa? Kala mo kayo nakagaling yung mayaman, ba si Solomon? Ano sabi pa rin ni Solomon? Walang kwenta ng mga walang kwenta. At kapaguran lamang lahat ng bagay sa mundo. Ang maganda pala sa tao ay maglingkod sa Diyos. At matakot sa Kanya. Hindi masama yaman. Lalo kung kayo magtatights. Yun. Hindi tayo makakabili ng lupa. At itong ito gagana pa kaya. Pinapipere ko yan Gagawin natin yung basketball court. Hindi na tayo lalayo sa ating basketball court. Kung tayo layo may pera Kaya magtapat tayo sa tithes. Sino may hindi kung saan dinadala? Kaya nga may report tayo quarterly. Very transparent tayo. Magtapat tayo sa tithes. Huwag yung tithes. So yung tapat talaga, hindi yung amount lang. Yung percent. Galing na galing sa mata. Ibig pag sa tithes ay nabubo na. Nahin na magkwenta Amen. Maliwanag ko ba? Okay, hindi ko napapatulan yung lahat ng talata. Number 4 na tayo. Una, one that feared God with all his house, great benefit. Good place. God's butler. Then mga kapatid, kapag ang ating buhay, ang loobin naman ng Panginoon, tayong talagang ating sambayan ay maligtas. One that feared God with all his house, yan ay God blessed. Amen? Opo. Ayan po yung tahanang mapaglingkod sa Panginoon, natatakot sa Diyos sa Panginoon, yan ay pinagpalang pamilya. Ayun palang maligtas ang sambayan, may pinagpala na yun. At saka tingnan niyo po, kaya mapapansin ko niyo, verse 4, tingnan niyo po ang verse 4. And when he looked on him, he was afraid, and he said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God.
Kalain mo, talagang may pabor ang Diyos eh. Pati panalangin ay nakakaabot sa Diyos. Alam mo, masipag sa Diyos, malakas sa Diyos. Amen. Yung talagang mapaglingkod sa Diyos, natatakot sa Diyos, yung blaze sa community, ang kanyang panalangin ay tinutugon. Pagpapala talaga. Pinagpala talaga ng Diyos ang pamilyang may takot sa Panginoon. Kaya mga ama, tayo matakot sa Panginoon. Amen? Yung mga gusto pang maging ama, kaya kayo mga boys, gusto yung maging ama. Ama ng kalangitan. Binata pa lang ay mabuhay na natatakot sa Panginoon. Amen? So, totoo na, hindi biro yan. Yung kaya kala ang mag-iigi pagka ikay pamilyado na, hindi, handa mo na ngayon. Maraming preparation. The best preparation, spiritual preparation. Ako inuwala, kasama din ng intellectual preparation. Kasi mga kapatid, mahirap po pagka hindi madiskarte. Kapag walang alam, mahirap. Ako hirap na hirap. Bakit? Wala akong foundation. Hindi naman ako nag-aral. Kaya nga nakikita ko lahat sa nangyayari sa akin, puro biyaya ng Diyos. Ang hirap eh. Gusto ko mag-aral ng garne-garne. Iniisipin ako, ubos na agad ang panahon ko. Pagbabalikan ko ang grammar. Di ubos na ang panahon ko. Kalay, mababalikan ko ulit ang grammar. Bakit wala naman akong paulit-ulit na inaral yan eh? Tama ba? Iniisip ko eh. Tinitingnan ko lang adjective, prefix, pronoun. Naka, isa-isahin ko naman. Aray, di ko isang araw. Samantala, kayo nag-aral. Amen? Maging pagluluto, mag-aral din kayo. Oo. Naka. Masarap sa asawang babae, magaling magluto. At yan hindi naman, sa lalaki, magaling din magluto. Hindi magaling lang kumain. Practical yan. Practical yan. Alam mo yung pagluluto, yun lasahin mo yung masarap. Hanapin mo. Yun. Bigyan ka, hindi naman ako tinuruan magluto. Hindi ako tinuturuan magluto. Kita mo, pag ako nagluto, hindi mo makain. Ano pa, natikman ni Jander nga ang luto. Sabi ni Jander parang mas masarap yata kayo magluto kayo sa tatay. Hindi naman ako nag-aral. Sa totoo na, ako mag-aral magluto doon sa Sorosoro. Unang niluto ko'y balatong nanutong. Nagpirito ko ng hindi ko alam kung anong gagawin sa itlog. Basta nilagay ko lang sa kawali. Napagmura ako. Nung ako'y mamura na yun, naging attentive ako. Ano kayong gagawin? Hindi ako'y marunong na. Dapat marunong din kayo magkarpentero. Kung kayo lalaki, nakakautay din. Yung pag nagalit kayo, pupukpukin ng misis mo. Di at least practical, natuto ka. Hindi ka? May kuha ka lagari. Pagkalang liig, edi yung lagiri na. Totoo yan. Sa totoo na. Ang daming faktor. Yung nga mga first aid dapat alam din Hindi ka na, itulak mo sa pantalan. Marami, sa totoo na. Ngayon, sagya ako nagkukumahog. Sagya ako nagkukumahog ng ganyan. Napakalimutin ko na. Sabi na ko, Panginoon, makakaawa ang aking buhay na rin. Salamat na lang may mga workers na matatala sa mga bait. Mga utak. Sa totoo na. Kahit nga cellphone. Alam ko yan, pag tinuturo mo. Pero hindi ko naman ginagamit. Dilimot ko na uli. Yung ang aking password. Pumasword ako ng pumasword. Bakit? Limot ko na halimbawa, isinulat ko. Kung saan ko nailagay yung isinulat ko? Naisulat ka, hindi ko maalam kung saan napalagay. Wala rin. Talagang ako yun lantad na biyaya lang ng Diyos ang lahat Hindi ko lang nalilimutin nga yung asawa
Biyaya ng Panginoon yun. Amen? Sa pamilya. Kaya lalo kayo mga nasa Bible students, nako, talagang masipag kayo dapat yan. Oo. Kalahin nyo, laki niyong advantage sa akin. Ako hindi nagtapos ng grade 1, nakaklase kayo mga katulad ninyo. Nabiyaya ng Panginoon yun. Amen? So, kaya kayo magpasalamat. Marami kayong pagpapasalamat kayo sa akin, kung tutusin. Ang laman ko lang sa inyo kay Pugi. Okay, nasa na yan? Okay, God bless. Tingnan nyo, ha? God bless. Verse 30 and 31. Tingnan nyo po. Verse 30 and 31. And Cornelius said, 4 days ago, I was fasting. Alaan mo yan. Tayo puro fasting eh. Until this hour, and at the 9th hour, I prayed in my house. And behold, a man stood before me in bright clothing, and said, Cornelius, thy prayer is heard, and thine alms are had in remembrance in the Spirit of God. God bless. Ibig sabihin mga kapatid, sa talataang ito, prayer is not wasting of time. Amen? Kasi nakinig ang Diyos. Lalo tayo kinanalangin masipag sa Panginoon. Maganda sana talagang tugon ng Panginoon, hindi yung inaari mong tugon ng Panginoon. Iba yun eh. Amen? Abay, nagkapera ko eh. Bagaman balato sa waiting. Ay, answer prayer na rin. Di ka? Hindi, magandang answer prayer, nagkatrabaho ka. Sumisweldo ka ng tama. Yun ang answer prayer. Hindi nabalatuhan ka na tumama sa loto. Tama. So, ibig sabihin, prayer is not wasting of time. Even giving is not wasting of time. Of money, I mean. Kanya sabi, and Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour, and at the 9th hour I prayed in my house. And behold, a man stood before. Nasaan yan? Nasaan yung alms? 31. And said, Cornelius, thy prayer is heard, and thine alms. So, giving is not wasting of money. Pinagpala talaga ito. Bakit giver eh? Giver. Kayo ba'y giver? Natutuwa ako sa simbahan, hindi tayo mayaman, pero alam nyo, mini-maintain natin, hindi lang pala 200 eh. Sa report mo, nasa 220,000 plus. Imagine yun. Kaya tayo makatawid ng kada buwan. Ang bibiyaya, bakit? Ang minintay natin, 220,000. Sino ka mayaman dito? Ay, tilala kung lahat ay nagtatapat. Please lang, kung talagang kayo nakakakilala kay Kristo, wag mo natin ipagkait yung kay Kristo. Amen? Pag sinabing tithes, 10%. Sa Tagalog, naku po. Ika po. Amen? Pag ikaw ay nagkapera ng 100, 10 piso sa Panginoon. Amen? Ito, isang buhay na patotoo. Si Pastor Nantes na nagpatotoo. Alam nga naman, nagsisinungaling sa akin. Meron daw siyang membro na sabi sa kanya, Pastor, ipag-pray mo ako, magsisimula ng isang business. At pag talagang, yung lahat ng tubo ibibigay ko sa Panginoon. So, kita ni Pastor, nagbibigay daw nung maliit pa ang kita. Nung kumikita ng 10 pesos, di pesos. Malaki naman ang piso noon eh. Nung kumita ng 50 pesos, di 10 pesos. Aba, ay nung mag-10,000 na. Ay, 1,000 na. O ba, yan sabi ni Pastor Nantes, 300 ang ibinibigay. Minsan ay pa 500. Bakit? Nangihinayang na. Alam mo, sabi, nasunog. Nasunog ang business. Huwag nating uutakan ng Panginoon. Huwag nating gugulangan ng Panginoon. Alam mo, sa totoo na, mga kapatid, pinagpala ito. Bakit? Mahilig mag-abuloy. Giver. Ang tithes, 10% of your income. And by the way, tithes is not yet giving. Bakit? Okay. Alam ba, bibigyan ko ng halimbawa. Kami ni Rane ay nag-business. Magtitinda kami ng ngipin. Okay, hindi. Biro lang. Okay. So,
magtitinda kami ng fishball. Brother Rane, kikiam sa kwek-kwek. Huwag niyo maiismulin yan. Hanap ka ng totoong napakatataas. Ayan na yan, ang laki ng kita na yan, maghapon. Okay. Ngayon, Brother Rane, namuhunan tayo ng tig 5,000. Tig 5,000 ang ating kapital. Siya nag-share ka ng 5,000, ako nag-share ng 5,000. Abay, nakaisang buwan ay naging 20,000. Brother Rane, marami na pustiso yan. Ano? Okay, ngayon, ang ginawa ay, Pastor, edi ating i-maintain na lang yung ating kapital, kunin natin yung tubo. Tig magkano tayo? Tig 5. Ngayon, nung ibinigay mo ba ang 5 sa akin, may ibinigay kang galing sa'yo? Wala. Bakit? Akin sadya yun eh. Kalahin mo ang Diyos, ang bait niya, kalahin mo, 10% lang ang sa Kanya, 90% ang atin. Amen? Sa business, hindi pwedeng ganun. 50-50 dapat, pero sa Kanya, 10% lang. Ang problema, 10% na nga lamang, ayaw pang ibigay. Tapos ay gusto yung aircon. Tama? Gusto lagi kung ano-ano. Naku naman. Amen. Eh, paano pa yung first fruits? Eh, kung sa tayo ngayon lula ka na, di lalo sa first fruits. Naintindihan niyo ba yan? Huwag na muna tayo mag-ano doon sa first fruits. Yun na lang tithes muna. Pag ikinagtapat sa tithes, madali na sa iyo ang offering. At tayo mga kapatid, magtapat lang tayo lahat sa tithes, yung 10%. Kasi may nakita dito ng 50,000. Ay di magkano sa Panginoon? 5,000. May nakita ng 100,000, ay di 10,000. May nakita ng 200,000, ay di 20,000. Alam mo naman yun. At pinagpala si Cornelio. Bakit? Giver. Are you a giver? Amen? Amen. Marami pa tayo ma-accomplish. Gusto nyo ba tayo magka-school? Makabili pa tayo ng ano? Yan, may building na para may basketball na tayo. Sorry, ninang linang. Dito nga pala ninang linang. Okay. So, wala. Iniisip ko lang naman sa vision ko, sa aking isip. May mga pagkakataon tayo makatulog, iniisip ko yan. Eh, minsan ayaw ko na mag-isip eh. Oo. Amen? So, prayer is not wasting of time, giving is not wasting of money, and fasting is not wasting. Kala mo nagkaayuno din? Hindi pa save yan. Then last, God being glorified. Amen. Bakit? Tingnan po natin ang 11, verse 17 and 18. Yan yun. For as much then as God gave them the like gift as He did unto us, who believe on the Lord Jesus Christ, what was I that I could withstand God? When they heard these things, they held their peace and glorified God. Amen? And glorified God. Alam mo, sa pamilyang ligtas, naluluwalhati ang Diyos. Lalo sa pamilyang masipag sa Diyos. Yan. Tignan nyo ha? For as much then as God gave them, dahil bumaba ang Holy Spirit unto us, who believe on the Lord Jesus Christ, what was I? Sino ako? Ano ako? That I could withstand God para pigilan yung pagbaba ng Holy Spirit. When they heard these things, they held their peace and glorified God. Alam mo, kapag nakikita talaga, hindi naman sila eh. Kundi may nakita talaga, natuwa sa Diyos dahil makita sila. Una, dahil naligtas sila. Amen? Ay kung nung siya ngay hindi paligtas, siya ang galing na ako iniwala. Hindi lang na lang na-record. Alaala ko lang yung sinasabi ni Pastor Aste, ginagamit na ng Diyos kung ano yung dati mo dati, pag naging Kristiyano. Siya daw dati, sa radio, kaya magaling siyang makinig. Si Pablo, deboto na dati talaga eh. Kaya pumatay at mapatay.
Kaya mo siya maging ligtas, na-apply niya yun. Tama ba? Pas Tatay Manahan, siya di sundalo. Pag siya di napapalaban, kita niya mo yung mga baga, sinasalubong niya. Bala, baga yun. Tapos naging Kristiyano ako, magiging duwag ako. Eh kung noon nga sinasalubong ko ang bala, bakit ngayon? Usik lang ng tao, hindi ko sasalubungin. Sabi ng Tatay Manahan, ibig sabihin, may nagagamit yung background mo dati pag naging Kristiyano ka. Eh, ang ibig sabihin, ay niwalang nagpakaigi lalo ito. Maigi na nga nung hindi paligtas. Amen? Kaya inyong pinag-aralan, hindi yan kawalan. Magagamit nyo yan sa Panginoon. Marunong ka magmason, gamitin mo sa Panginoon. Marunong ka tumugtog, gamitin mo. Marunong ka samat, gamitin mo. Any background, secularly na meron ka, ipagamit mo sa Panginoon. Amen? And God been glorified. Tayo pa yung manalangin.